Ay, magandang araw po sa ating lahat. Nako, ito, rally po nila. Rally po ng INC at versus rally po nila. Diba? Bakit natin pinagkukumpara? Di ba? Kasi mas malinaw po yung panawagan ng INC sa panawagan nila. Bakit? Ha? Yung panawagan nila, hindi mo malaman kung ano panawagan. May Marcos resign. Ito naman, merong for freedom o etc. May panagutin. No? Sir, kayo, ano pa nagutin nyo? Ito na nga yung investigasyon. Diba? Nakita natin kung sino may kasalanan. Puro pagtatakip. Dapat ang magrarally kayo, yung mga tao nagtatakip doon kung saan, yung mga nagkasala. Obvious naman, di ba, kung sino na mastermind. Hanggang ngayon ba, hindi pa rin kayo naka-move on? Hanggang ngayon ba, hindi nyo pa rin alam kung sino mastermind? Hanggang ngayon, hindi nyo pa rin, hanggang ngayon, panagutin. Sa tingin, pakikinggan kayo niyan? Ha? Tingnan nyo po, yung nag-rally po, hindi ko lang ito, pero maaga pa naman kuha to, kaya konti sila. Nasa kanan, tingnan nyo po, nasa kanan, no? Wow, ang dami, no? Oh, alam nyo bakit konti kayo? Sa oras na to, ha? Sa oras na to siguro to, kumpara sa INC, alam bakit? Wala kasi kayong pagkakaisa. Diba? Yung sinasabi nyo lagi na magkaisa kayo sa isang panawagan, wala, hindi nangyayari. Diba? Kaya nangyayari, ito, resulta, langaw. Diba? Nilangaw. Oh, ngayon mga kaibigan, alam naman natin ang totoong issue. Huwag na tayo magpakunwari na kunwari mag-rally tayo. Ang INC, nag-rally sila for transparency kasi nakita nga naman natin, todo takip si School Bukol. Si Boy Tago, todo takip. Ya? Ando doon na yung ebidensya, biruin mo, si Gutesa sabi, maleta. Si Diskaya, maleta. Ha? Si Saldico, siya sabi, maleta. Tapos ngayon, sabihin ng iba, wala daw, hindi totoo. Balik bayang box daw. O, dapat talaga mag-rally. Di ba? Talagang transparency, democracy. Yan ang ginawa ng INC. Eto mga to, hindi ko alam kung ano panawagan nyo. Ano, bakit? Nararamdaman namin sa likod ng panawagan nyo na yan, hindi para sa taong bayan. Bakit? Dahil alam nyo naman kung sino At wala kayong organizer. Iba, organize hindi sila organize. I mean, hindi katulad ng INC, may speaker. Meron si stage, may magsasalita, may magpapaliwanag. Ito, hindi ko alam kung basta na lang puntahan lahat ng tao dyan At hindi alam kung ano sisigaw Kanya-kanya di ba? Panawagan, para sa yung panawagan na yan. Di ba? Yan ay diversion tactics lang ba yan para kayo bumango sa 2028 election? Hindi, akin lang yung nararamdaman namin sa motibo nyo. Hindi, bagaman nasa freedom of nasa democracy tayo. Malaya kayo dyan, bahala kayo kung ano sigaw nyo dyan. Pero syempre, nakikita namin, nararamdaman namin yung motibo nyo, di ba? Hindi pa sa taong bayan, alam nyo bakit? Dapat, yung kasagsagan pala ng investigasyon dun sa Blue Ribbon, sa pangunguna ni Senator Dante Marcoleta, nag-action na kayo. Isa na kayo sa mga na-measure na bakit ganyan pinatakpan? Wala tahimik lang kayo Nagmamasid kayo. Yeah? Hanggang ngayon, nagmamasid kayo. Bakit? Tingin panawagan nyo, hindi malaman kung sino. Di ba? Ang tama yan. Puro pagmamasid kayo. Yeah? Matapos na investigasyon, nagmamasid pa rin kayo kasi iniingatan nyo yung kung saan gusto nyo manalo kayo sa 2028. Opinion ko yan, ha? Pakinggan natin itong si Kiko. Pakinggan natin si Kiko, ha? Paano niya? Yung mas madami daw hindi ko alam kung ano sasabi niya, mas marami daw ang rally ngayon. Yeah, na safeguard, panlaban sa mga abuso sa pwesto ay yung taong bayan mismo na tumitindig, pinapamana sa kanilang protesta. Ayaw ng taong bayan ng whitewash, ayaw ng taong bayan na pinagtatakpan ng katotohanan. Kung gusto ng taong bayan may makulong, may managot, dahil tama naman dapat may managot. Kaya nandito tayo para suportahan itong pagkilos ng taong bayan na nanawagan na kailangan managot ang mga tao. So, sa pulso nyo lang po, ano pinagkaiba ng pakiramdam ng emotions noong September 21 sa ngayon? Ang balita ko, mas marami ngayon Ibig sabihin, there's no net Mas marami ngayon, di ba? Yung 20, di ba September 21, sila din yon, di ba? Mas konti ngayon. Good sign. Peaceful protest actions are protected by the Constitution. Karapatan ng bawat mamamayan. Tama kasi sabi niya, karapatan ng bawat mamamayan. Pero, siyempre, hindi namin makita sa inyo yung gusto naming panawagan. Ang gusto nyong panawagan, hindi namin maintindihan. Oo, sir. Hindi malinaw sa amin kung ba't kayo nandyan. Tanungin namin kayo ba't kayo nandyan.
Di ba? Na kayo, tanungin ko kayo, bakit sila nandiyan? Ano panawagan nila? Panagutin ang alin? Maganakaw? Siyempre, maganakaw nga eh. Sino maganakaw? Hindi ka tulad sa INC rally, may nagsasalita mga, ito, take note ha. Binabati ko sila INC na, politika yan, may nagsasalita daw si Rodante Marcoleta, Amy Marcos, yung mga politiko, Chavez Singson, nagsasalita daw, bakit itong mga to? Kasama pa mismo sa rally, senador. Senador din, kasama, bakit di nyo sabihin pa politiko? Yan ang hirap sa inyo. Nakikita nyo lang yung gusto nyo makita at tinitignan nyo lang yung mga ganda lang sa paningin nyo. Pero pag ayaw na sa kadamdaman nyo, mga damdamin nyo, re-reject nyo na. Parehas naman, di ba? May politiko nito. Andyan si Jonel. Di ba? Ngayon, ano ba talaga panawagan nyo? Panagutin ng maganakaw? Ha? Sir, alam naman kung sino maganakaw eh, di ba? Ang INC, nagsalita yung politiko kung saan binabanggit yung mga pangalan. Nandiyo si Rodante Marcoleta, binanggit yung mga kay Gutesa, incredible, kay Saldico, ganyan. Sila, nagbanggit ba sila ng isang pangalan ng politiko? Kahit alam na kung sino? Ito, sabi ni BBM, presidente nagsabi, si Saldico ay talagang suspect na. Ay talagang pinauwi at kakasuhan na kadil. Siya ang tinuturing, pinapatulog ng mastermind. Ba't di nyo kayo magalit tungkol doon? Ha? Ba't di kayo magalit na, Saldi mo nakakatawa. Hindi naman sila, may iba pang kasama sila dyan. Hindi ko alam kung kasama nila yon. Gumawa sila ng isang rehas. Andun yung si Chis Escudero, si Jinggoy, ikulong si Jinggoy, ikulong si Chis. Aba, anak ng teting. Bakit? Asa si Saldi dyan? Asa si Tambaluslos? Bakit? Natatakot kayo? Bakit? Bakit alam nyo? Dahil alam nyo, hindi nyo titira yon kasi makukuha nyo suporta ng BBM supporter. Kasi ang mga BBM supporter po, pag bababa na si Marcos, wala silang tatakbuhan eh. Hindi na makatakbo si Romualdez, tatalo yan. Di ba? Ang gagawin ng ibang BBM supporters, tsorya ko lang tatakbo sila hindi sa DDS. Ayaw nila DDS, tatakbo sila sa mga pink. Di ba? Kaya alam ng pink yon na tatakbo mga supporters ni BBM sa atin, hindi sa DDS. Di ba? Kaya sila, neutral sila ngayon sa mga BBM supporter. Di ba? Kaya hindi siya may iba hindi to ML Patrice, hindi yan Yung may mga kasama yan na iba, na talagang sumisigaw sila. Di ba? Meron daw sabi, Sara resign la, wag BBM. Napaghahalataan kayo. Hindi pa sa taong bayan ang ginagawa nyo. Promise. Kasi kung pa sa taong bayan yan, katulad ng sa INC yan, tinatarget nyo yung mga nag-iimbestiga, hindi yung mismong nagnakaw. Kasi nagnakaw na yan eh. Ano gusto nyo panagutin? Sino panagutin dyan? Tingin nyo, mapapauwi nyo yung magnakaw? Kung ano ba, si Saldi ko, mapapauwi nyo ba yun? Ha? Yung mastermind, alam nyo naman kung sino eh. Yeah. Na magkaroon ng peaceful protest. Karapatan natin na lumabas sa kalye. Gamitin natin ang karapatan natin. Sabi nga, ang karapatan, hindi karapatan hanggat hindi ito pinaglalaban. At yun ang ginagawa ng taong bayan. Bakit po kayo lumahap po ngayong araw? Ang pinakasolusyon natin ngayon. Yun ang pinakasolusyon natin ngayon. Alam Senator Mico, dito sa mga Umanda na po kayo. Umanda na kayo marap sa batas? Ba't maghahanda sila? Sino ka? Di ba? Sino ka? Ba't maghahanda sila? Di ba? Si Marcos yan, di mapauwi si Saldi. Sino ba tinutukoy mo? Di ba? Yan ang hirap sa kanila eh. Hindi nila alam kung sino tinutukoy nila. Kahit tukoy na ni Marcos kung sino. Di ba? Kaya nga hindi nila malaman kung saan sila sasakay eh. Sa issue ba ni Marcos? Tsak na tsak di sila magdi-DDS. Pero ngayon, para lumalabas, yung nagma-Marcos sila, kunwari. Pero sa kayo, sinabi na nga ni Marcos, di ba si Saldi? Hindi naman siya totally sinabi. Iimbestiga pa, pinapauwi na nga. Ba't yung banatan si Saldi? Diba? Ba't parang nangangapa pa rin kayo hanggang ngayon na panagutin ang mga magnanakaw? Sino magnanakaw? Tukuyin nyo. Handa na po kayo sa pananagutan. Hindi po kayo makakatakas sa taong bayan. Hindi naman talaga makakatakas sa taong bayan eh. Yan din ginawa ng INC. Di ba? Kaya nga marami sumama din eh. Yung mga nag-rally, di ba? Iba-iba eh. May GIL daw, may ganyan daw. At yung mga marami na nanawagan sa social media. Pero kayo, anong panawagan nyo? Alam nyo bakit ako sinisita ko kayo? Alam nyo ba sinisita ko sila? Ha? Kasi nakakapagpalito sa tao yung ginagawa nyo. Para bang lumalabas kayo lang ang tama. Di ba? Para lumalabas kayo lang merong tama na Di ba? Nakakapagpalito sa tao. Imbis na natutumbok na yung issue, lalo lumalayo dahil sa mga
panawagan nyo na hindi nyo alam kung kanino, ano ba talaga, sino ba talaga. Tapos, si Sara ba, o si ganito ba, di ba? Tukuyin nyo, tukuy na ng balita kung sino, di ba? Alam nyo na eh. Di ba? Oh. Kami. Ano man ang lahi natin, ano man ang relihiyon natin, ano man ang social status natin, iisa lang naman ng ating bayan, Pilipinas. Kaya pag nakawan tayo, kahit sino ka man, pinagnanakawan mo, mga anak na namin, mga apo na namin. O ito, tignan mo, ang ganda na sinasabi ni nanay. Buti pa to eh. Ang ganda na sinasabi. Kaysa doon sa mga politiko, walang sinasabing ganito kaganda. Ito lang, di ba? Panagutin, mga nakaw, na paghahalataan, hindi para sa taong bayan ang gusto. Ito para sa taong bayan ang panawagan dahil mga anak namin ang banggit. Ibig sabihin, concerned siya. Eh, siya may edad na siya, wala siyang pakialam kung tutusin, nasa bayan lang dapat siya. Pero ba't nandiyan dyan si nanay, ha? Kasi concerned siya doon sa nangyayari sa bansa natin. Di ba? Kayong galit. Hindi yan bayad. Hindi ganyan tao magsalita bayad. Tandaan nyo, ha? Kung marunong kayo sa buhay, hindi ganyan tao magsalita ang bayad. Kinumpara ko lang si nanay doon sa mga politikong naunang nagsasalita, walang kasusta-sustansya. Eto, tingnan mo. Ano na yung mga Chinoy? Makita mo kung gaano sila nagsisikap sa kanilang mga gawain. Kung paano nila pinaghihirapan na magbayad ng buwis para lang mawaldas. Kaya itong Chinoy for Good Governance, kasama kami sa lahat ng mga Chinoy. Anti-chacha, anti-casino. Mga Chinoy, mga mapipera tong mga to. Di ba? Dito to, di ba? May katwiran sila, di ba? Pilipino, Chinese yata tong mga to. Anti-kidnapping. Dahil iisa lang talaga ang bayan natin, no? Kaya ipaglaban natin ang karapatan ng ating mga kabataan. Tingnan nyo, buti pa Chinoy, ha? Nakaka-relate sa nangyayari sa bansa. Although baka ito natutulong mag-Tagalog to. Hindi talaga Pilipino to, pero baka dito lumaki yan. O may lahi ng Pilipino. Pero tignan mo naman, nagsasalita siya ng magandang bagay kumpara doon sa mga nakaupo ng senador. Di ba? Mga party list. Di ba? Nakikita nyo yung pinagkaiba ng salita? Malalaman mo kung may puso yung tao nagsasalita eh. Doon pa lang sa sentence, sa bibitawang salita, tandaan nyo yan, mga babayan. Kumpara doon na, ipaglaban, humanda na kayo sa taong bayan. Alin? Binibigyan nyo kami ng hinte. Alin yun? Hindi ka to si nanay, dire-diretso. Di ba? Ano ba ang panawagan ng Chinoy for Good Governance? Na talagang panagutin. Huwag ninyong baliwalain yung panaghoy ng bayan. Tingnan nyo, kayo siya nananawagan. Doon sa administrasyon. Eh, yung mga naunang magsalita, may panawagan ba sa administrasyon? Ay, ang INC. Di ba? Nananawagan ng transparency. Kanino? Siyempre sa administrasyon. Kanino ba mananawagan ng transparency? Kalasaldi ko? Yung ba makikinggan ka ba ng mga yun? Di ba? Ayan ang pinagkaiba ng rally ng INC at rally ng ano lang, di ba? Kung sino-sino lang. Yan sabi ko sa inyo. Kailangan panagutin sino man ang may sala, isole ang... Tama. Nanay, salamat sa iyo, nanay. Maraming salamat sa iyo. Huwag mo nang painggan nyo sila Junel. Sila Junel, mananawagan niya para sa sarili nila. Yeah? Kasi, bakit? Sana noon pa lang, kitang-kita nila nangyayari ngayon sa investigasyon. Nakikita nila yan, di ba? Alam nila kung ano nangyayari. Nagbubulag-bulagan sila kasi nga, ma-apekto sila sa 2028 election. Di ba? Totoo. Di ba kayo nagbubulag-bulagan sa nangyayari? Alam niyo naman kung sino nananakip. Sa Senado, tinanggal ang liderato, pinalitan si School Bukol. Malapit na malaman. Sino? Si Gutesa, nag-oath sa Senado. Sinilip yung notaryo. Samantala si Saldi gusto ipag-oath. Hindi sila niniwala kay Saldi, hindi sila credible kay Saldi. Samantala, gusto nila mag-oath. Ano ba talaga? Si Gutesa nag-oath, nanumpa sa Senado, hindi nyo pinaniwalaan, o si Saldi, gusto nyo pag-oathin para maniwalaan. Ano ba talaga? Di ba? Yan ang sinisilip namin. Pero itong mga ibang dilawan, never nating nakita na gumanon. Pero kahit alam nila ang sitwasyon, tama, mali. Di ba? Alam nila ang kalagayan ng bansa eh. Alam nila eh. Kung talagang para kayo sa taong bayan, hindi pa sa mga partido nyo hindi para sa mga naniniwala sa inyo. Iba kasi yun eh. Iba yung mga taong naniniwala sa inyo kaysa yung mga taong hindi naniniwala sa inyo. Kasi kung para ka sa taong bayan, maniwala man sa iyo o hindi yung tao, gagawa ka na para sa ikabubuti nila. Kasi ikaw ang halal ng taong bayan, public servant ka. Di ba? Tama, mali. Di ba? Yan ang paiba. Painggan natin dati. Tamo, punong-puno yung INC talaga. Alam mo na dito, kung time na yon. Ayan punong-puno yan.
Yung mga puno na nakikita nyo, naalala ko lang, bigla naalala ko sa mga INC. INC, sa mga ano dyan, kapatiran dyan, ha? Natago ko pa dito yung ano ko. Saan ba rito? Hanapin ko, ha? Hanapin ko, sandali. Ito. O, naitago ko pa yung transparency ko. Kita nyo? Naitago ko pa. O, ito yung Transparency for Democracy. O, itong November 16. Ito yung rally ng dapat tinatago nyo to kasi makasaysayan to sa ginawa ng INC. Ayan, oh. Oh, INC for Peace. Oh. Kita nyo? Oh, ito yung January 13. Ito yung November 16. Tinago ko pa. Oh, marami pa akong ano dyan. Oh, baka sa pangatlo nito, hindi natin alam. Di ba? Pero masaya, nakakamiss. Nakakamiss kasi lahat ng halos na andyan dyan makikita nyo sa mga puno, punong-puno yan. Akala nyo, kung gaano karami yung nandiyan sa nakita nyo sa ground, ayan, oh, ngayon, ganyan din karami nasa puno. Kaya yung sabi nila, itong mga nakaputi na to, nasa 600,000 lang yan. Hindi. Yung mga nasa puno pa dyan, ganyan din karami. Pati yung ilang puno yan, 1, 2, 3, 4, 4 yan. Andiyan dyan lahat ng tao, mas marami yan, kung tutuusin Dikit-dikit kasi puno yan Kasi yan, mga oras niya, mga alas 12 ng tanghali yan, ganyan karami. Alas 12 ng tanghali yan. Kasagsagan ng init yan, kaya yung mga tao nasa puno. Kaya ang bilang ko diyan nasa 1.5 million yan. 'Di ba? Wala pa yan doon sa may Kalaw. Punong-puno rin yung Kalaw, pati yung dito sa bandang gilid. Punong-puno rin yan. 'Di ba? Oh, kaya mas marami yan. Ito kumpara mo naman doon sa nakakamiss tong INC rally, no? Kumpara mo naman dito umaga pa. Ito umaga kasi kaya konti pa lang, pero ang umaga ng INC kalahati ng grandstand. Di ba? Bakit? May pagkakaisa sila, may isang panawagan. Yan siya sabi, inaasar nyo ang INC. Di ba? Inaano nyo, tinitira nyo, ay wala yan, ganyan, bayad yan. Oh, bayad. O ngayon, sino bayad? Di ba? Pakinggan natin itong salita ng INC, tiyan nyo Ito binabalikan natin kasi nga, ikinukumpara natin sila sa panawagan ng INC rally, sa panawagan nila. Gusto ko kasi malaman ng taong bayan kung ano talaga ang tunay na problema ng bansa. Hindi yung mananawagan ka ng kung ano sa wala, yung pababain sino? Diba? Panagutin sino? Kahit alam nyo na kung sino, hindi pa rin kayo nananawagan kung sino? Aba, ibang klase na yan. Hindi na para sa taong bayan yan. Para sa sariling kapakanan na yan. Para sa sariling interest na yan. Opinion ko yan, teorya ko yan. Diba? Oh. Pakinggan natin itong INC rally. Ng maraming opisyal ng pamahalaan. Ako mismo nagkakamera niyan. Ang dami niya, no? Kita mo, oh. Ang dami niya. Dire-diretso yan. Etong time na to, mga bandang ano na yan, bandang mga alas 4 ng hapon yan. Pero padagsana yung mga tao dyan. Dami yan. Mga alas 5, dampak yan, hindi ka na maagalaw. Subalit, hindi man mapanagot ng batas ng tao ang mga taong gahaman at sakit na nang-api sa mahihirap, sisingilin naman sila ng katarungan ng Diyos pagdating ng takdang panahon. Ganito ang pahayag sa Biblia, sa Aklat ng Job, Kapitulo 20, mga talatang 20, 15, 19, 21, hanggang 22 sa saling Bagong Magandang Balita Biblia. Kanyang pagkagahaman ay walang katapusan. Walang nakaliligtas sa kanyang kasakiman. Kayamanang tinamkam niya, kanya ngayong isusuka. Palalabasin nga ng Diyos mula sa kanyang bituka, sapagkat ang mahihirap ay inapi niya. Kinamtam ang mga bahay na itinayo ng iba. Ngunit ang kasaganaan niya ngayon magwawakas na sa kanyang kasaganaan, daranas ng kagipitan at siya'y Ito talaga pang seryoso talaga, panawagan to para sa taong bayan. Kita nyo organized pa, may mga speaker pa, may mga screen pa sila. Itong screen na to, malayo to sa Luneta. Dito na to sa bandang Rojas Boulevard, sa may gitna, sa may stoplight.
tinayuan pa. Kahit sa malayo, tinatayuan pa ng green. Iba namang ano, ng screen, di ba? Talagang organize sila, pati may mga speaker pa, may mga stage pa sila, di ba? Hindi katulad ng mga to, nagpumunta na sa luneta, nanawagan kung ano-ano, di ba? ng patong-patong na kahirapan. Ito talaga mararamdaman mo yung sakripisyo ng INC na talagang gusto nila panawagan, di ba? Ito ba ang bayad? Sige ya. Kaya hindi po habang panahon ay makapamamayani ang mga taong nagnanakaw at nagpapasuhol. Ayon sa Biblia, ang mga kayamanang kinangkap nila ay ipasusuka sa kanila. Tama yun. Alam mo, nakakamiss tong rally na to. Nakakamiss to. Ito yung isa sa pinaka hindi natin naranasan sa buong buhay natin na napasama tayo dyan sa rally na yan. Na walang tutulad dyan sa history na yan. Hindi ako niniwala, sinabi nila yung Pope, mawalang galang sa mga reliyon at kay Santo Papa. Sinabi kasi ng balita, 7 million daw. Ganito daw karami 7 million sa Pope. Ganyan. Dito lang sa bandang gitna, dito lang ba sa gitna. Ito, mas marami doon sa may Pope na dumalo eh. So, sabi 7 million daw sila. Ito, ano to? Kung 7 million yun, ano pa kaya to? Di ba? O, kayo na humusga. Di ba? Pero ito, nasa 1.5 million lang to. Di ba? O. Ng Panginoon Diyos dahil sa ginawa nilang pang-aapi sa mga mahihirap. Ang kasaganaan ng mga magnanakaw ay magwawakas at daratnan sila ng patong-patong na kahirapan. Sa makatuwid, dito pa lamang sa buhay na ito ay papananagutin. Yung kahabaan na yung dulo na yun, pag diretso mo yan, puno din yan. Oo, puno din yan. Na sila ng Panginoon Diyos Napakadami. at pagdurusahan nila ang kanilang kasamaan. O, eto ba, bayad to? Tignan yung mga itsura nila, oh. Lahat ba na niyan, milyon yan? Lahat ba yan, mahihirap, sumama? Grabe naman kayo. Bakit ko pinapakita to, mga kababayan? Gusto ko makita natin yung pinagkaiba ng rally nila ngayon sa rally ng INC. Yung rally ng INC, call up yun. Tignan mo, anong ginawa ni Junior? Nagsalita, di ba? Ibig siya yung kahol ng kahol sa Malacanang, yung spokesperson, di ba? Imbis na yung nagsasalita, di ba? Si Junior na nagsasalita ngayon sa press con. Siya na nagsasalita, di ba? Saldi, umuwi ka na. Saldi, ganito, bina-blackmail mo ako. Di ba? Ganyan, di ba? Bakit siya? Mula nag-rally ang INC, nag-imbestiga na sila talaga ng seryosohan. Andyan na, pinapauwi na nila. Di ba? Kung hindi pa nga nag-rally ang INC, wala nangyari. Eto, rally nyo, anong gagawin yan? Alam ba di pinapainggan ng mga rally ng mga to, itong mga pink? Alam ba di pinapainggan ng taong bayan? Alam ba wala naniniwala sa inyo sa rally nyo? Hindi kasi nila maramdaman yung sinseridad na kung bakit kayo nagrarally. Di ba? Ang INC, kahit di magsalita, ganito karami. Tingnan mo, ganito karami. Di ba? 1,000 word to. One pic, sabi niya, 1 pic, 1,000 word. Di ba? Hindi na kailangan magsalita, tahimik lang, pero makikita mo yung pinagkaiba. Oh, ayan, ang dami, oh. Eto, kumpara mo dito, umaga. Oh. Eto, umaga, oh. Oh, eto ba? Kahit magsisigaw ka dyan, nakikita namin kung anong pinaglalaban nyo, eh. Oh, eto. Oh, umaga, kalahati, puno na yan. Diba? Umaga pa lang. O, ano pinaglalaban? Sa pinaglalaban, makikita mo, eh. Kung may interest sarili. Di ba? Ito kaya pinapanood ko sa inyo to. O, pero maliban dyan, dumako tayo kay Senator Rodante Marcoleta. Ito talaga, tama. Si Senator Rodante Marcoleta, si Senator Rodante Marcoleta, nangungusisa. Hindi katulad ng mga ibang senador dyan, ayaw nila. Wala nga ibang senador, kundi si Marcoleta lang ang nangangalkal ng mga ganito. Eh. May nakita ka ba senador ngayon? Sige, isa-isahin mo. O, Duterte Black muna tayo. Meron ba silang maliban kay Cayetano, meron bang mga senador na talagang pupokus ngayon sa issue ng flood control? Na kay Gutesa, pati sa ibang Wala. O, doon naman sa mga majority sa Senado, na sila Ping o sila si Soto, may nakita ba kayo na ginaganto yung mga investigasyon? Wala. Kaya nga inaapi si Senator Rodante Marcoleta eh. Di ba? O, painggan nyo, pasabog ni Senator Rodante Marcoleta. At ito talaga, ba't ko pinaparinig sa inyo to? Dito kasi tunay na root
Itong mga to, nagrarally sila, yung nagrarally mga pink, hindi pinakaugat ang dinadali nyo. Sarili nyo lang yung pinapasaya nyo, hindi taong bayan, di ba? Tingnan yung mga comment section, pikatawanan kayo. Eto, si Senator Dante Marcoleta, dinadali na talaga pinakaugat, pinaka-credible source, bagay na hinihintay namin sa inyo 20 what? na gawin nyo, hindi nyo ginagawa kayo mga pink. Alin yun? Pag-imbestiga, alata naman kung sino eh. Were requested, or all documents were requested, then there would be no discretion, and this could be made available subject to the law on data privacy. Mr. President, ang inihingi lang po namin ay yung kalayaang makita namin ang mga dokumento. Para sa ganun po makumpara namin, makita namin mula doon sa mga notarial books niya at sa mga dokumentong ni notaryo kung wala ngang isa man lang doon nakamuka o kagaya nung pumirma o pirma doon sa dokumentong dala-dala ni Gutesa. Yun lang po yung objective eh. Kasi po pagka kinontrol ng judge, nasa kanyang control talaga sapagkat napagtibay nila talaga doon sa kanyang naunang order na hindi nga pirma ng abogado. Naniniwala naman po tayo doon eh. Pangkaraniwan kasi hindi naman yung abogado ang pumipirma eh. The chances are, the one assigned to Ito mukhang inulit lang to pero hindi to umulit. Talagang si Marcoleta, kinukulit niya ang mga senador. Kinukulit niya ang taong bayan tungkol kay Gutesa. Hindi ka tulad ng magrarally-rally mga pink dyan. Kung anong mga pink sasabi. there in that office, kung sino man yon, the Notary Public allowed him or her to sign for her. Sa mga hindi talaga pirma niya yon. Kaya po, ang aming objective, kaya ako humihingi ng sample, kaya ako pinapunta yung aking mga staff, para kami na yung humanap, makahanap man lang kami, nakagaya nung pirma na yon. At alam namin, meron kaming makikita. But for the judge to insist that she will be the one to select, natural lang, pipiliin niya yung hindi kagaya nung pirma kay Gutesa. I think that is very understandable, Mr. President. I share the concern of the good senator, and because of this, I clarified with our court administrator. Actually, access to all the documents, provided that it is under supervision of the clerk of court, your staff this may be granted. Access to all the records, provided that the clerk of court is there to supervise and to monitor the going through these documents. Dahil mo sinasabi. Good senator. Ayun na po yung iniisip ko ngayon, Mr. President. Total, nandiyan naman po yung Office of the Court Administrator. Pwede po bang yung mismong libro na ang makita ng mga staff namin mula Enero hanggang September 2025. Ma-examine lamang po. Yes, according to the court administrator, with proper coordination, access to these documents can be granted, provided that it is under the supervision of the clerk of court and the executive judge. In other words, ilalapag dyan yung mga dokumento, yung notarial book, nariyan si executive judge, nandan ang inyong staff, nandyan yung clerk of court, at pwede pong busisiin itong mga, at i-inspect itong mga libro na ito. Yun po kasi, Mr. President, ang pinakiusap namin para madali lang at makatulong din naman kami dahil marami namang gawain ng RTC. Nandun po yung 3 staff po, nakabantay yung clerk of court, titingnan lamang po. And according to the court of administrator, they will allow such access. Siguro nag-iingat lang yung executive judge at she confined the inspection to the, as requested, 3 documents. But having said that, the court administrator now is saying that yes, access to all these records can be made available upon the request, provided that the executive judge and the clerk of court is there as your staff go through the books and subject to the Data Privacy Act.
So, Mr. President, salamat po ron. Pwede po ba namin i-assume ngayon na kahit bukas, kahit nawala po kaming sulat na po sa Office of the Court Administrator, siguro po kayo na ang magno-notify sa kanila na bukas po ay pupunta po yung mga staff namin para ganun ang gawin natin. Kahit daw po mamaya, basta office hours, pwede na daw po. Bukas na po, nakakahiya naman po at nagmamadali. Dahil sa akin paniwalang totoong sinasabi ng mama na ito, pumunta ka roon kung buwang loob mo, pero panutaryo yan, dagdag na kumpiyansa para use of discretion. You are not party to the case. Who is party to the case, Mr. President? Ang sabi mo po niya, she gave a copy to the Blue Ribbon Committee. So this representation, nagpakuha po, nag-request sa Blue Ribbon Committee. Sabi ng Blue Ribbon Committee, we have no copy of that resolution. So sino po binigyan niya? Regular po ba yan? Where is the presumption of regularity here? Sabi niya, hindi ako party. Hindi ko naman sinabing party po ako, but party po ako ng Blue Ribbon Committee. And I am a senator of the Republic. Kasi yung mga yan, sir, nahati yan sa function eh. Yung mga pink na yan, hindi pwede sumakay sa issue yan. Kasi mahalata sila. Pag sumakay sila sa issue, ayaw ng mga loyalista, yung mga galit sa kanila mga loyalista. Sorry ako lang to Ang target kasi nila, yung mga loyalista, kasi di ba nga, pag sa 2028, pag nawala si Marcos na, buwaba na. Siyempre, presidente, 6 years lang yan eh. Tapos na termino. Walang ibang pupuntahan yung mga loyalista, kundi sa pink. Yung iba man sa kanila o karamihan, boboto sa pink. Kasi hindi naman boboto sa DDS yan mga yan eh. Galit yung mga yan eh. Kasi nga, di ba, napakulungan sa Tatay Digong, ganyan-ganyan. Galit yan eh. Kaya po, ang iniisip ng pink, kukuha tayo ng boto sa mga loyalista. Kaya hindi sila pwedeng mangilam ngayon. Sa akin lang yun, Chori ako, huwag mong paniwalaan yun imagination ko lang yun. Panaginip ko lang to, kinukwento ko. Nanaginip kasi ako gabi. Ito nga na panaginip ko, kwento ko. Ito nga mga pink, iniisip nila, teka muna, pag kinalaban namin itong mga BBM, kami mawawala sa 2028, kailangan makuha namin suporta nila. Ang gagawin nila, neutral sila ngayon. Kahit gusto nilang panagutin yung dapat panagutin, ayaw nila. Kahit alam nila kung ano yung totoo, kung sino may kasalanan at sino tatakip, hindi sila sasalita. Diba? At yung mga loyalista naman, ayaw nilang tanggapin na merong kurakot sa administrasyong ito. Kasi nga, ang hero sa kanila, si Junior. Sabi, niya, si Junior, magsasalita ba naman niya kung siya nang urakot? Hindi niya siya nang urakot eh. Pero, siyempre, siya ang pumirma. Diba? Tinatanong lang naman, huwag kayong defensive. Hindi siya pinagbibintangan. Kaya yung ganyan yan po yan, Senator Dante Marcoleta. Hindi man lang ako bigyan ng respeto. Kaya yung pagiging senador nyo po, parang baliwala sa kanila ngayon. Kasi hindi sila nakatingin sa taong bayan talaga. Kasi kung talagang may malasakit to, pati si Boy Tago, kung may malasakit, hindi siya umalis sa bilang Blue Ribbon. Patuloy ang investigasyon niya. Ibig sabihin, ang malasakit nila hindi para sa taong bayan, kundi para sa sarili nila. At doon sa mangyayari sa 2028. At doon sa amo nila na kung saan nanalo silang bilang senador. Diba? Sabi ko nga, dapat ang amo nyo, taong bayan, kung saan pinasasahod namin kayo. Huwag kani-kanino. Diba? What is so secret? What is so spectacular about this resolution? Bakit po? Why did sila na binigyan niya Blue Ribbon Committee only to know that she did that? And then we presume that there is regularity in her action. Why? Mr. President. Well, according to the court administrator, the executive judge, they would assume knows her responsibilities, is aware of her role, her responsibility, and the authority given to her as custodian of the said documents. And that's where the presumption of regularity of her actions kick in, Mr. President. Mr. President, the presumption is disputable, isn't it? Definitely, it's just a presumption. We are disputing the presumption, Mr. President. Napakarami ko pong sinabi. We were only asking for samples within which to compare
the signature in Gutesa's document. Siya pa ang mag-select until we were given now the right to examine all this. We requested for a resolution, a copy of a resolution. Ayaw po niya akong bigyan because I am not a party to. Who is the party? I checked with the intermediary of Gutesa. Ang sabi sa kanyang resolution, meron daw po subpoena kay Gutesa. The family said there was no notice, there was no subpoena that reached our residents. Ito po ang nangyayari. May problema po ba tayo, Mr. President? Dapat po siguro tinutulungan natin. Wala, sir. Kahit anong gawin niyo sa mga yan, sir, yun na nga yung sinabi ko kanina, sir. Yung panaginip ko. Yun na yun, sir. Wala na yun. Hindi na matitigas sa mga puso niyan. Hindi para sa taong bayan yung mga yan, sir. Yung karap nyo. Hindi. Panaginip ko yan, ha. Mga taong nagkukusa para tumulong, para hanapin ang katotohanan. Kahit na malagay sa alanganin, sa panganib, ang kanyang buhay. Pero anong nakuha niya? Sino po ngayon ang magnanais pa na lumabas kahit may nalalaman siya? Wala. Na tumulong. Natatakot. Kasi alam, gaganunin naman siya. Gaganunin naman. Papaikutin naman yung plano. Keso notaryo daw, wala. Keso peke na naman daw, wala. Eh, lahat ang lumabas, lahat peke. Para matuntun natin kung sino may kasalanan. Ang inuhuli dito, big fish ha, hindi yung mga sapsapa. Yung mga nahuli niya ng kinulong, mga sapsap lang yun. Walang iniwan sa isang tao na pumunta sa barangay, Mr. President. Nagsumbong. Yung pong taong yun, Mr. Barangay Captain, magnanakaw po yun ang kalabaw. Alam po ninyo kung sino yung diniscredit, kung sino yung inusig. Inulit lang natin. Yung nagsumbong. Inulit lang natin sa mga tao itong sinasabi ni Senator Dante Marcolita para ma-call up, para magising. Nakakalimot sila sa tutunay ng investigasyon eh. Hindi rally ang solusyon dyan sa... Yung rally ng INC, solusyon yan. Pero yung rally nila, hindi solusyon. Bakit? Walang patutunguhan niya eh. Walang mga page sasabi. May ganito, may BBM resign, may Sara resign. Paano maayos? Di ba? Paano maayos ang problema? Di ba? INC ba nag-resign? Nagsigaw ba ng BBM resign? Di ba? Kaya inuulit natin tong siyabi ni Senator Dante Marcolita para ma-call up sila. Yung magnanakaw ng kalabaw. Yung magnanakaw ng kalabaw, hindi man lang. Mr. President, I share the frustration of Senator Marcoleta. I remember the case of the ZTE NBN, wherein the whistleblower ended up being the one convicted. Yes. Ito, minsan si Kiko matalino, minsan parang ano eh. Di ba? Hindi maintindihan eh. This is most unfortunate when instances wherein those who are who wish to testify or witnesses suffer such a unfortunate situation. Mr. President, the Supreme Court time and again has admonished notaries who fully entrusted the notarization process to their office secretaries, like what happened here, and has even deemed it as gross negligence on their part, as in the case of Castello versus Ching, AC number 11165, February 6, 2017. Ang sabi po ng Korte Suprema ay ganito. Gross negligence on the part of a notary public encompasses the failure to observe any of the requirements of a notarial act under the 2004 rules of notarial service, notarial practice, which would result in putting the rights of a person to his liberty or property in jeopardy. This includes, among others, failing to require the presence of the signatories to a notarial instrument and ascertaining their identities through competent evidence thereof, and allowing knowingly or unknowingly people other than notary public himself to sign notarial documents, affix the notarial seal therein, and make entries in the notarial register. This is what exactly happened. This notary public
allow their signature to be signed by others. To use their notarial seal by others and make entries in the notarial register. Hindi siya mismo. Isipin po niyo yung lugar niya, pinakunan namin ng litrato. Ano po yung nakapaskel doon sa isang maliit na opisina na yun? Tabi ng kalsada. Dikit-dikit ang mga notarial offices. Alam po ba niyo yung nakalagay na sign? Affidavit. Notarial affidavit. 24 hours. 24/7. So, hindi na natutulog yung abogado ron kung siya nga yung nandun. O, dito lang po tayo ngayon. Pinakita ko lang po sa inyo kung ano totoong issue. Huwag po kayo maniniwala sa mga rally-rally na iba. Pabagay, nasa demokrasyang bansa tayo, karapatan nila yan. Pero, yung pinagpansin ko lang sa inyo kung ano yung pinagkaiba ng sitwasyon. Na kung mananawagan kayo ng rally, pakinabang naman. Kasi yung rally na yan, for March ata, 2 trillion March yata rally na yan Dapat, manawagan kayo yung mismong target na. Sino ba yun? Di ba na binanggit na nga ng Pangulo kung sino? O tapos yun, hanggang ngayon, nangangapa kayo. Nalilito ang tao Para lumilitaw, ano ba talaga? Sino ba gusto nyo maupo? Kayo? Di ba? Ayun si Sara. Si BBM, nakaupo na. Sino kayo? So, hindi sa taong bayan ginagawa nyo. Di ba? Kasi kung ba sa taong bayan nga, yun ang problema. Sa 2028 yun naisipin yan. Wala pa naman eleksyon Ngayon ang problema ng taong bayan, gusto nila, alam mo gusto ng taong bayan? Hindi may maluklok Ang gusto nila, maibsan yung sakit nila, lalo na yung mga hanggang ngayon, lubog sa baha. Hanggang ngayon may tubig pa rin sa kalsada hanggang tuhod. Gusto nila maibsan. Libo-libong tao yun, daan-daan libo yun. Gusto nila maibsan yung puso nila, magkaroon ng kasagutan. Ano na ba? May katarungan na ba? Ganito na lang ba yun? Ganito na lang? Walang mangyayari? Yun na sagot, tapos mag-rally kayo, sisigaw nyo, panagutin na magnanakaw. Sino? Di ba? Hanggang dito lang po muna tayo. Yan ang aking mga paalam sa inyong lahat.